Yan guys. Noon lang. Mga kabrigada, koordinasyon ng LCRPO sa agency ng mga security guards na dahil sa nangyaring krimen sa Quezon City. Ang insidenteng ito ay ang pamamaril ng isang security guard sa dalawang kapwa security dahil umano sa pambubuli. Sa kanayang kabrigada din sa Manila kay LCRPO spokesperson Major Hazel Aquino, sinabi nitong nakikipag-ugnayan ng mga sangkot upang hindi na maulit pa ang krimen. Ayon pa kay Aquino, bilang tugon sa insidente, posibleng magkaroon ng mas pinaiting na training sa mga security guards. Anya maaaring magkaroon ng refresher courses para sa mga ito, Philippine Stress Management na isasagawa ng Philippine National Police. Ang pinagpapakto na po ito sa kanilang mga training sa isinasagawa, isama po ng iba pa pong agency. Pero maaari po dahil po sa incident ito is magkakaroon pa po tayo at saka yung ating mga stress management malamang po na ibagdag po yan sa mga training na ipapahanggap ng ating team. Samantala mga kabrigada na in-stress pagpatay ang suspect sa insidente at kasalukuyan itong nakadetain sa PCPD. Mga kabrigada, tuloy-tuloy naman ang rehabilitasyon ng EDSA na isinasagawa ng Department of Public Works and Highways of DPWH na sinimulan noong gabi ng December 24. Layunin nito na mapabuti at masigurong ligtas ang EDSA para sa mga motorista, commuters at mga pedestrian. Mula ng December 28 hanggang January 5 sa susunod na taon, alas 5 ng umaga, ipatutupad ang 24-hour rehabilitation works ng EDSA. Kabilang sa mga buhain ang street blocking at asphalt overlay sa parehong northbound at southbound na bahagi ng kalsada. Southbound blocking mula EDSA Camp Avenue hanggang FB Harrison. Wala naman sa may home expert building depot hanggang P sa outer lane at sa bahagi naman ng Ayala Underpass exit hanggang San Lorenzo Village. Sa northbound naman, ayusin ang bahagi mula Rojas Boulevard Heritage Hotel hanggang Sergeant Mariano Park Avenue hanggang EDSA Orense sa inner lane at ilang piling seksyon naman mula Orense hanggang Shell Factory. Kasama rin sa proyekto ang asphalt overlay. Dagdag na oras sa biyahe at sumamit ng mga alternative ruta habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon. Nagpapatuloy mabigat na ang daloy ng trapiko sa mga ginawa ng EDSA Orense, kapwa northbound at southbound. Samantala mga kabrigada, kinumpirma ng Philippine Space Agency o PhilSat ang paglulunsad ng Long March 8A. Kaninang alas 7:26 sa umaga, oras po sa Pilipinas, mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa Wencha, Hainan. Ayon sa PhilSat, inaasahang may mga bahagi o debris ng rocket Dyan nilaga? sa dalawang itinatawag
Wala si Ate din. Hindi. 126 nautical miles naman mula sa Puerto Princesa at 90 sa Rosal Reef. Samantala ang drop zone 2 ay humigit kumulang sa 32 nautical miles mula sa Hadji Motamad sa Pinala. 32 nautical miles mula naman sa Pangaturan at 46 nautical miles mula naman sa Tubataha Reef Natural Park. Panikit ang pinabayuhan ng publiko na huwag lalapit, ahawak ko ng lalabagay na maaaring matagpuan sa baybayin o lumulutang sa dagat na may kaugnayan sa rocket. Ito na ang ika-4 na beses na naglunsad ang rocket ang China ngayong Disyembre. Mga brigada at BI naman kilala ang mga servisyo ngayong holiday season. Brigada at sila matibag, Ibrahim Galamo. Ito mga hop. Ya, umuusap. Buat yan. Yan na, ina. Sa isang bayan sa BPI Commissioner Joel Anthony Biado na kinikilala nila ang mga sakripisyo ng kanilang mga tauhan sa mga paliparan at pagganap sa iba't ibang bahagi ng bansa. Marami umano sa kanila ang hindi makauwi at hindi nakapilit ang kanilang mga pamilya ngayong Pasko. Ngunit nilang tungkulin. Mamamalit na higit 61,000 ang naisalang arrival ng mga international travelers sa Pilipinas ngayong Christmas. Higit na mag-asito sa unang inaasahan na 50,000 na mga pasahero. In the heart of Statewide, ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada. Sa mga kabrigadang Bulkang Kanlaon, muli kong nagbuga ng abo ngayong araw. Brigada Yana Lipalakyot, i-brigada mo. Muling nakatala ng Philippine Institute of Volcanology and Technology. Sa mga penisyon sa bumangan ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island Region. Ayon sa PIBO, naganap ang attention bandang alas 6:27 ng umaga. Na nagbuga ng makapal na abo na abot hanggang 400 metro Guys, wala guys. bago kumalas pa po ang Tibong Kanluan. Mabuhay